Hello. Gandang hapon, mga bro. Ah, may tatanong lang sana ako. Pwede mo magtanong? Okay lang? Medyo nagre-record lang ako gusto ko lang makita kung nagagawa ko na tama yung purpose ko. Okay lang ba pahawak ng mic? So, dalawa kayo, dalawa. Yan. Itutok mo na lang sa kanya kasi nagsasalita. So, konti lang naman yung tanong ko. Maiksi lang. Hindi ko pahabain. Naniniwala ba kayo? Do you believe that there's a heaven and hell? Na may langit at lupa? Langit at impyerno. Naniniwala ba kayo doon? Oo. Ikaw naniniwala? Si brother? Medyo. Medyo. So, ano nga name mo, brother? Anong pangalan mo? Postmark. Rosemark. Tapos, Andrew. Andrew. Ako si JB. Yung kasama natin, yung nagkahawak ng camera, anak ko siya, si Benix. So, gusto lang namin share yung mabuting balita ng Panginoon eh. So, we're not promoting any religion. Kasi, based dun sa natutunan ko nung binasa ko yung Biblia, walang religion, walang namumuno sa religion, walang pare, walang pope, walang pastor, walang preacher, walang tao makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So, ang gusto ko sana i-share sa inyo is yung Panginoong Jesucristo. Pero bago yon, medyo naniniwala na merong langit at lupa. Tapos ikaw naman, Andrew, naniniwala. Okay. Sa tingin nyo, kung may idea kayo, ano sa tingin nyo kailangan gawin ng isang tao para mapunta sa langit? Maging mabuti. Tapat sa kanya. Ay, sagot mo bro. Maging mabuti. Maging mabuti. How about you, Andrew? Ano tingin mo? Ganon din. Ganon din. So, gumawa ng mabuti sa kapwa, huwag gumawa ng masama. Parang may kasabihan yan eh. Do unto others what you don't others do unto you. So, do not do unto others pala. Do not do unto others what you don't want others. Parang, in a way, parang good deeds equals good karma. So, sa ngayon, ang tingin nyo, gumawa ng mabuti para mapunta sa langit. So, kailangan, in other words, maging mabuting tao. Tama. So, sa tingin nyo, if we're going to pass away today, do you think we've done enough good works for we to be able to go to heaven? Para makapunta sa langit, makapasok sa langit. Tingin nyo enough na yung nagawa natin mabuti? Hindi pa siguro. Hindi pa. Si Mark, pwedeng Mark? Tapos si Andrew. How about you, Andrew? Anong tingin mo? Hindi pa rin. Hindi pa rin, no? So, Kulang pa. ako din. Kung ngayon ako magpapass away, tapos aasa lang ako sa sarili kong kabutihan, tawag nga doon sa English, self-righteousness, baka not enough. Baka hindi rin ako mapunta sa langit, baka sa impyerno rin ako mapunta. So, emphasize natin yan. Si Mark, si Andrew, si JB, sa tingin natin, nakapagsinungaling na tayo dati. Oo. Ikaw, Andrew. Sinungaling na rin ako dati. Ako din. Ako din. Anak ko, siguro palagay ko, anak ko sasabihin, oo din. Hindi naman perfecto. Oo. Ang kagandahan, lahat tayo. Walang excuse. Lahat tayo nagkasala. Tingin nyo na kapag salita na kayo ng hindi magandang salita sa kapwa, minsan, pagka nasaktan tayo na iba, doon tayo nakakapag-retaliate. Eh. Minsan naman, pabiro lang, hindi naman parang tropa-tropa lang. Ganito yung mga katuwa ang salita. Pero iba naman, dahil nasaktan tayo, nasasabi natin, masakit talaga. Kasi parang ang intention natin, sinaktan mo akong babawi ako sa'yo. So, gigilty rin ako doon. How about, nakapag-isip ka na ba ng masama sa kapwa? Tipong nagalit ka na ba sa kapwa mo? Oo eh. So, how about you, Andre? Galit ka na ba? Tropa, kaibigan, may ginawa sa'yong mali, biglang uminit ulo mo. Nangyari na rin, no? Oo. Same thing. Wala rin excuse. Pare-pares tayo. So, tingin nyo, kung ang Panginoon, i-judge tayo based dun sa tatlong ginawa natin na yun, dun pala sa tatlo na yun, tingin nyo, guilty ba tayo o deserving tayo ng reward? Guilty tayo. Punishment, kumbaga ang deserving tayo, punishment, hindi reward. So, kung punishment, ano tingin nyo? Heaven or hell? Mabait naman ng Panginoon eh. Pwede rin yun. Diba? Pero ikaw, how about you, Andrew? Di kasi kung titignan ka ng Panginoon doon sa tatlong bagay na pare-parehas nating nagawa, ibig sabihin, walang righteous sa atin, walang banal, walang holy. Kung tayong tatlo, i-judge ng Panginoon doon sa nakapagsinungaling tayo, nakapagsalita sa kapwa ng di maganda, tapos nagalit, tingin mo, guilty ba tayo? Deserving ba tayo ng punishment or dapat pa tayong pabuyaan? Pabuya ng Panginoon, bigyan ng reward. Ano tingin mo? Guilty ka pa rin.
Ikaw, wala sa akin kasi guilty ako Ah. doon. Pwede rin maiba sagot mo, pero pwede rin, same kayo na sagot. Kasi Depende sa pagkakaunawa mo. nagawa yun eh. Oo. Hindi mo mababago. Ay, ang ganda ng sagot, ang ganda ng sinabi mo ron, totoo yan. Nagawa na yun eh. Hindi mo na mababago. Ano tingin mo, Andrew? Guilty o hindi? Guilty. Guilty. Okay. Actually, tama. Guilty tayo. Parang, sabi mo, may maganda ka rin sinabi kanina, maawain naman ng Diyos. Merciful. Kaya lang, kung ibabatay natin sa human standard, sa pangunawa ng tao, human justice system sa husgado. For example, si JB. Nakagawa ko ng maling bagay. Let's say, caught in the act. Tapos, kitang-kita sa CCTV, wala akong guilty talaga ako. Tapos, ang parusa sa akin ng hurado, ng judge, life sentence ka, JB. Huli ka na eh. Tapos, walang ebidensya ka napakita na inosente ka. Pwede ko bang sabihin sa judge na, Judge, parang awa niyo na po. Patawarin niyo na po ako, hindi ko na po ulitin. Kung alam ko lang na life sentence yung magiging parusa ng ganyang klaseng krimen, hindi ko na po gagawin yan. Pwede niyo po bang palayain na ako at magparusahan? Tingin niya na sasabihin ng judge sa akin. Hindi ka, hindi ka Papakawalan, hindi papalayain. Hindi talaga. Kasi, sige. Kumbaga may na kunyari nahatulan ka na eh. May batas talaga sila sinusunod. Exactly. Hindi siya Panginoon na mapagpatawad. Pero, tama yung sinabi mo, mapagpatawad ang Panginoon. Pero tama ba na just din o patas din ang Panginoon? Ay, patas ang Panginoon. Ang Panginoon tama ka, mapagpatawad. Pero sa tingin mo, yung Panginoon ba patas din? Or may bias? Patas din. Patas. So, tama yon. God is just and also loving and fair. And also merciful. Lahat patas din. Kaya lang, kung papalayain tayo ng Panginoon, di pati pala yung mga nakagawa ng karumal-dumal na kasalanan, dapat din merciful ng Panginoon. Kasi walang payment doon sa kasalanan. So, hindi siya nagme-make sense kung merciful lang si Lord. Kasi magiging bias siya sa lahat. So, lahat ng kriminal, absuelto na kayo. So, merong punishment, may kaparusahan. So, base nga doon sa nagawa natin, deserving tayo ng kaparusahan. Actually, hindi lang si Mark, hindi lang si Andrew, hindi lang si JB, lahat tayo. Kaya lang nadideceive tayo na naloloko tayo ni Satan na pagka gumawa ka ng mabuti, kaya mo nang takpan yung kasalanan mo. Kagaya nga doon sa judge, patas yung judge, kaya siya naupo doon, ang Panginoon Diyos din patas. For example, sa bahay mo, Mark, may sarili ka ng bahay o apartment. Sa apartment. Halimbawa, pumasok ako doon, nagkakilala tayo. Pinapasok mo ako doon sa bahay ninyo. Tapos sa bahay nyo, dire-diretso lang ako, dungis na mong sapatos ko. Tapos sinampa ko pa dun sa pinakaupuan nyo. Tapos sa higaan nyo, naglakad-lakad pa ako. Tingin mo, matutuwa ka ba sa ginawa ko? Hindi. Ikaw yung may-ari ng apartment. Hindi. Same lang din sa Diyos. Nandito tayo sa mundo, nakikitirahan tayo sa ginawa niyang creation. Tapos kung deliberately, tahasang nilalabag kung ano yung gusto niya, hindi rin siya matutuwa doon. Tapos kung babayaran naman natin yung kasarili nating kasalanan, parang kumuha tayo ng walis, ito yung dumi natin, wawalisin natin. Tapos aangat natin yung carpet, itatago lang natin sa carpet. Yung carpet, parang yun yung ginawa nating mabuti. Takpan lang natin yung kasalanan natin. Andun pa rin siya, pag inangat, andun pa rin. So, kung hindi pala natin magbabayaran ng mabuting gawa, ang kasalanan natin, lahat pala tayo papunta sa impyerno. Yun yung pinapakita sa atin ng Panginoon na kakailanganin niyo ako. Kasi kailangan niyo na Savior. Papadala ko yung aking anak kasi wala ni isa sa inyo ang kayang manirahan sa mundo ng tuwid, perpekto at banal. So papadala ko yung sarili kong anak, isasakripisyo ko siya sa inyo, kukunin niya lahat ng kasalanan niyo, ilalagay niya sa sarili niya at mamamatay siya sa krus. Tangay kasalanan niyo. Kasi sabi sa Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death, but the gift, regalo, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tingnan niyo, ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Ang problema, pag tayo nagbayad ng sarili nating kasalanan, total separation yun. Sa impyerno yung pwede nating mapuntahan. Actually, hindi pwede. Sa impyerno tayo mapupunta, sa hell. Pero sabi ng Panginoon, mahal ko si Mark, mahal ko si Andrew, hindi ako papayag na mapunta sila sa impyerno. Kasi ang hindi sinasabi ni Satan, sa impyerno, ang dadali natin ito. Anger, envy, jealousy, anxiety, gumugulo sa isipan, stress,
burden na tayo, sobrang hirap ng buhay. Tapos, depression, sorrow, kalungkutan. Yung mga bagay na yan, yung tinatakbuhan natin. Konti pa lang ngayon nasabi ko, hindi pa lahat yun. Pero lahat ng negatibong bagay na naranasan natin at gusto nating takbuhan dito sa lupa, hindi sinasabi sa atin ni Satanas na yun yung dadali natin papunta sa impyerno. Kasi sinasabi ng Panginoon, yun yung ayaw kong makuha nyo sa impyerno at dadalhin ko kayo sa langit, puno ng kaligayahan, kapayapaan at pagmamahal. So sinasabi ng Panginoon, wala ni isa sa inyo makakapagligtas ng sarili nyo, kaya gagawa ako ng paraan. So, kung mapapansin nyo doon sa verse ng Romans chapter 6 verse 23, the gift of God, regalo. For example, Mark, kapag binigay ko to sa iyo, cellphone to ng anak ko eh. May mga scripture dito sinave ko, pero mama, siguro kung ewan ko lang mapupulap ko. Bibigay ko to sa iyo as a gift, tanggapin mo. Sige, example. Ngayon, nung binigay ko sa iyo yan, tinanggap mo, regalo ko sa iyo na yan. Tama? May ginawa ka? Wala. Pero kung ito yung tinuturo ng ibang doktrina, ito yung tinuturo ng paggugulo sa mabuting balita ng Panginoon. Tapos malalaman din natin dito kung alin dito yung mabuting balita sa hindi. So yung unang ginawa nating example, yun yung mabuting balita ng Panginoon. Bibigay ko yung regalo, walang kapalit. Ito naman yung isang mabuting balitang pinakakalat, matagal na panahon na. Pero ito yung naglalayo sa mga tao sa piling ng Panginoon. Mark, bibigay ko sa iyo to ulit as a gift. Kaya lang, kailangan yan everyday, Mark, loadan mo. Tapos kailangan yan everyday, gina-charge mo. Tapos Mark, kailangan yan everyday, nasa kanang bulsa mo lang. Ngayon, pagka hindi mo yan na-loadan ng isang araw, or nailagay mo sa kaliwang bulsa mo, or hindi mo na i-charge, babawiin ko sa'yo. Tingin mo, regalo siya? Hindi na. Kasi ang nangyari, may requirements. Meron na niyang, kumbaga, meron ka ng kailangan kang gawin. Meron ka ng kailangan gawin araw-araw sa kanya. Kailangan mo maging deserving para dun sa bagay. Hindi mo siya, basta mo siya inanong ilagay, doon mo lang siya dapat. Doon mo lang dapat siya gawin. Kailangan mo siyang loadan araw. Ang ibig sabihin, kailangan mo sumunod sa utos. Sorry po. Sa protocol na sinabi mo. Exactly. Yun yung distortion ng kalaban. Na ginagamit ng ibang mga tao para mailigaw yung mga tao. Ang nangyari, yung mabuting balita, pinapahirapan ng mga tao. Sabi ng Panginoon, God so loved the world that He gave His only begotten Son for us to have eternal life. Binigay niya as a regalo, walang requirements. So sabi ng Panginoon, si Mark, aminado nagkasala, hindi perfecto, tama? Ganun, Andrew, tama din? Same din kay JB, same din sa anak ko, same din sa lahat ng tao, walang perfecto. Kumbaga, hindi kita pwedeng i-judge, hindi mo naman din ako pwedeng i-judge kasi pares lang tayo nagkasala. So sabi ng Panginoon, para mapunta sa langit, kailangan 100% ng kasalanan bayad. Kaya lang, hindi naman natin pwedeng bayaran yon kasi ang kabayaran ng kasalanan, buhay natin. So sabi ng Panginoon, ako na magbabayad. Yun yung mabuting balita. Kukunin ko 100% ng kasalanan kay Mark, at kay Andrew, at kay JB. Ang request ko lang, paniwalaan nyo, nakukunin ko yan. Nakuha ko na. At binayaran ko na. So tingin nyo, kung kinuha ng Panginoon lahat ng kasalanan natin, ni Mark, ni Andrew, gaanong karaming kasalanan pa ang natira sa inyo? Lahat ng kasalanan, kinuha na. Kinuha ni Lord, 100% past, present, tsaka future sins. Hindi rin natin maano. Nagagets mo yan? Past, present, future sins, kinuha ni Lord. Kasi makakagawa pa rin eh. O, tingnan mo to. Ulitin ko yung past, nakaraan. Yung present, yun ngayon. Yung future, yung mangyayari. Yung sinasabi mo na makakagawa pa rin. Pagka sinabi ng Panginoon, yung future mo na kasalanan mo, bayad ko na. Tingin mo, ilang kasalanan pa nasa kay Andrew at nasa iyo? Wala na. Pero tignan mo, napakabuti ng Panginoon, pati pala Lord, yung future na kasalanan ko, binayaran mo din. Tingin nyo, kung binayaran ng Panginoon lahat ng kasalanan natin, makakapunta na ba tayo sa langit o hindi pa? Makakapunta na. Yun yung mabuting balita. Yun yung tinatago sa atin ng kalaban. Ngayon, tignan nyo to. Pagka binayaran ng Panginoon, pati yung future na kasalanan ko, tingin mo ba, gagawa ka ng kasalanan sa hinaharap na willingly? Nagugustuhin mo gumawa ng kasalanan sa hinaharap? Tingin mo? Parang hindi na. Hindi na. Pero, may chance tayong madapa. Tignan nyo to, Psalm chapter 37, verse 23 to 24. A walk of a good man is ordered by the Lord.
And he, God, is delighted in his way, the walk of a good man. Pero yung verse 24, ang magyayakap kay Mark tsaka kay Andrew. Though he fall, madapa man siya, he shall not be utterly cast down. Ibig sabihin, hindi kita itatakwil, hindi kita pababayaan. Madapa ka man. Tatayo ka pa. I, the Lord, upholdeth him, you, Andrew, and JB, in his arm. Pagka humawak pala tayo kay Lord, ibig sabihin, pinaniwalaan na siya, natin siya, na siya lang ang magbabayad sa kasalanan natin, hawak niya na tayo, madapa ka, ito, tiro to. Puro tato. So, ibig sabihin, sinunod ko yung sarili ko. Nagkasala ako na, kumbaga, sinunod ko yung gusto ko, desire. Ito ako, ito tayo. Lumapit tayo kay Lord, pero si Lord kakapit sa atin. Yung sinasabi ni Mark kanina, sa hinaharap, baka madapa ako eh. Dadapa ka. Tingin mo sino nakakapit sa'yo? Si Lord. Si Lord. Tingin mo malalayo, makakalayo ka? Hindi na. Pagka si Lord ang kumapit sa'yo, hindi ka na makakalayo sa Kanya. Kasi i-guide ka niya. Tama, nabubuhay tayo ngayon. We need to earn money. Kailangan natin magtrabaho eh. So, kailangan natin mabuhay. Pero our life here on earth, correct me if I'm wrong. Tama niyo ako mali. Tayong tatlo ba, isang araw, sa hinaharap, mawawala. Walang excuse. Lahat tayo doon papunta. Pero kagandahan nun, sana sabi ng Panginoon, after mo dito sa lupa, nung ikaw ay nagtiwala sa akin, hawak kita. Bibigyan kita ng buhay na walang hanggan, lahat ng nahirapan ka, wala na. Hindi ka na iiyak, hindi ka na mahirapan, hindi ka na makakaranas ng kadiliman. Yung hinahanap-hanap mo sa puso mo na hindi mo mapunan, pupunan ko yan. Yung hindi mo maipaliwanag sa puso mo, maiintindihan mo na pag nasa akin ka sa langit. Tingin nyo, ang sarap mabuhay ngayon na kahit na lumalaban tayo sa hirap ng buhay, na pagdating sa dulo ng buhay natin, makikita natin yung Panginoon. So yun yung gospel, yun gusto kong i-share sa inyo. Walang religion. Hindi pagka nagsimba ka, save ka na. Hindi pagka gumawa ka na mabuti sa kapwa mo, save ka na. Ang makakapagligtas sa atin ay Diyos. Tignan nyo to. Si JB tingin niya tao. Tao, di ba? Si Mark tao. Si Andrew tao. Tingnan, sa ating tatlo, may makapagbibigay sa atin ng buhay na walang gan? Sa ating tatlo, wala. Diyos lang ang may kaya nun eh. So, ang sinasabi ng Diyos, wag mong ilagay sa sarili mo ang pagkuha ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi nga natin pwedeng ma-earn o maging sahod ng trabaho natin yung buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay regalo lang ng Panginoon. So, ano kailangan natin gawin? Una, maunawaan natin kung sino muna siya. Hindi pwede tayo naniniwala lang ng bulag. Blind faith ang tawag. We need to know kung ano ba talaga ginawa niya. Imagine niyo, pagka ang dami nating kasalanan, si Mark, si Andrew, ang daming kasalanan, let's say. Pero yung Panginoon, di tinignan yung kasalanan. Ang sinasabi ng Panginoon, si Satanas, tatawagin si Mark sa kasalanan ni Mark. So, i-condemn ka ni Satanas. Same si Andrew, same si JB, same tayo lahat. Si Satanas, si Satan, para tayong pinarurusahan na kasalanan mo. Mark, JB, napakakasalanan mo. Hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Huwag ka na lumapit dyan. Hindi ka tatalikuran yan. Pero alam niyo ba, ang Panginoon, ang sinasabi ng Panginoon, etong pagmamahal ko ay hindi nararapat sa self-righteous o nagsasabing matuwid siya. Etong biyaya ko, etong regalo ko ay para sa mga hindi deserving. Kaya nga siya regalo. Para sa mga grace, kung tawagin, grasya ng Panginoon. Etong grasya ay hindi para sa deserving, tsaka para sa mga worthy. Para siya sa mga hindi deserving at unworthy. So, palagay ko lahat ng tao yun. So, hinihintay lang ng Panginoon na tanggapin natin siya, na siya yung tigapagligtas natin. Tapos, in return, nung malaman na natin, maunawaan natin na mahal niya tayo na sobra, na kahit ano po yung naging past natin, nakaraan natin, ay baliwala sa Panginoon. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. After ng buhay natin, dito sa lupa. Tingin mo, Mark, Andrew, gagawa natin siya ng masama or lalabanan ba natin siya? Magre-rebelde ba tayo sa kanya? Hindi. Parang kahit sa tunay na buhay, for example, may asawa ka na, Mark? Meron. For example, yung asawa mo, sobrang mahal na mahal ka. As in, sobra, ikaw lang, wala nang iba. Tapos, minsan dito tumingin sa iba. Tapos, lahat ng gusto mo, sinusubukan gawin. As in, tapos, ikaw lang yung priority, tumutulong pa sa'yo halimbawa. Tapos, minsan di ka niloko. Ni isang beses di ka niloko. Let's say, tingin mo yung asawa mo na ilolokohin mo. Hindi mo magagawa eh. Kasi, sige.
Kasi ano, mabait sa'yo eh. Exactly. Hindi mo gagawin loko. Parang ang hirap lokohin. Oo. Pero, dahil tayo mahina, minsan nakakasala pa rin tayo, pero hindi siya karapat-dapat na lokohin. Pero imaginein mo yung asawa mo na yon, for example, ito mababaw lang naman to. Bigla ka nagsugal, may pera ka sana uuwi, nagsugal, tapos wala na makain yung pamilya mo. Pag uwi mo, talo ka sa sugal, pasensya na. Pero pinatawad ka pa rin. Ang sarap umuwi sa ganong klaseng tahanan, di ba? Although, talaga ba napatawad mo ako? Pero naubos ko yung pera natin eh. Ganon din yung Panginoon eh. Napagpatawad. Ang hirap gawa ng mali. Pero dadapa pa rin minsan. Pero sabi ng Panginoon, tatayo kita pag nadapa ka. Ngayon, kung binayaran ng Panginoon ang kasalanan ni Andrew, 100% walang itinira. Sa'yo din, Mark, sa akin din. Tingin nyo, ilang porsyento pa ng kasalanan na iwan sa atin? Wala na. Wala na. Kung wala nang kasalanan na iwan sa atin dahil binayaran ng Panginoon, kung sakali, knock on wood, walang wood, knock on something, halimbawa lang, nag-pass away tayo. Let's say, sabay-sabay na para happy-happy na kasi walang naiwan. Saan tayo mapupunta? Sa langit. Sa langit. Sa langit. So whatever we're doing here, tapos sabi mo nga kanina, deliberately ba, nakakagawa ka ng masama sa kapwa? As in, gusto mo lang? Hindi, di ba? Ibig sabihin, lahat naman tayo may moral ethics, may moral codes. Minsan nakagawa lang tayo ng masama sa kapwa dahil gusto natin gumanti, dahil sakit ng ginawa. Pero in reality, wala namang gustong taong sapakin na lang yung isang tao, wala namang isang tao na may pera naman, biglang kukuhain yung gamit ng isang bagay. Minsan, bulong lang din ang kalaban yan eh. Nahuhulog tayo sa temptation eh. Saka sa pinagdadaanan. Pagka ganun, mga kailangan may gamot, kailangan bumili ng gamot, nakagawa ng mali. Pero pagka nandun na tayo sa piling ng Panginoon, bibigay niya sa atin lahat ng pangangailangan natin. Hindi yung gusto ng puso natin. Kasi nakasulat sa Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? Yung puso daw ng tao mas mapanlinlang pa sa pinakamapanlinlang na bagay sa buong mundo. Kaya madali itong kontrolin ng kalaban. Sometimes, lalapit ka lang pala sa tamang tao, pahiramin ka na ng pera, kaya lang akala sabihin sa'yo ni Satan, wala ka malalapitan. Hindi makagawa ka ng mali. Ngayon, kung sa langit tayo mapupunta, sabi mo na Mark, sa langit tayo pupunta, kung 100% binayaran ni Lord. Tama ba, Andrew? Same din sa'yo? Opo. Okay. Sa tingin nyo, pagka nasa harapan natin si Lord halimbawa, tapos tinanong si Mark, Mark, bakit kita papapasukin dito sa karya ng langit? Ano sasabihin mo kay Lord? Kasi tinanggal niya na yung kasalanan ko. Tama. Kinuha niya na, tinako niya na lahat. Wala na siyang tinira. Exactly. How about you, Andrew? Ikaw, anong magiging sagot mo kay Lord? Kung sakali lang. Ganun na lang din. Ha? Ganun lang. Same din. Ang ganda nung sinagot ni Mark. Tinuro mo si Lord. Hindi mo tinuro yung sarili mo. Ibig sabihin, wala tayong nagawa para bigyan tayo ng eternal life. Siya ang gumawa. Siya ang gumawa. Apakasarap. Di ba? Tingnan niyo, alin yung mabuting balita? Mark, gawin mo tong XYZ, ABCD, XYZ, lahat yan. Pagka may na-miss ka dyan, hindi ka makapunta sa langit. Or, ako nagagawa nito lahat para sa'yo. Alin sa dalawa mabuting balita? Yung siya na gumawa. Yung siya na gumawa. Yun yung nakasulat sa Bible. Di naman sa pagmamalaki, nabasa ko yung Bible, front to back, 2 beses. Pero ang dami ko pang hindi maintindihan. Konti pa lang yung pinapakita sa akin ng Panginoon, pero nagets ko na minsan di niya sinabi na yung mabuting gawa ng tao ang magbibigay ng kaligtasan. Sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, so no one can boast. Kung ang Panginoong Diyos ang gumawa ng paraan para tayo maligtas, tingin mo may pagyayabang tayo sa Lord? Wala. Kasi siya gumawa. So yun ang hinihintay niya. Lahat ng glory mapunta sa Kanya, and yung salvation natin ay atin. Binigay niya sa atin. Actually, yun yung gospel. Kung ganun ang balita ng Panginoon, sarap bang yakapin ng Panginoon? Sarap bang purihin ng Panginoon? Hindi niya, sa totohanan lang, hindi niya pinahirapan. Puri-puri talaga. Puri-puri. Hindi niya tayo pinahirapan. Kaya lang yung ibang tao, para manipula, makontrol, sometimes ito yung nagiging dahilan eh. Tumaba yung bulsa eh.
natitwist yung mabuting balita. Kung babasahin niyo yung Biblia, simulan niyo sa John, lahat ng libro ng John chapter 1 hanggang sa huling chapter, tapos yung Galatians chapter 1 to chapter 6, 6 na chapter lang yung Galatians, makikita niyo dun kung paano dinidistort ng ibang namumuno para mailigaw yung mga tao. So, sabi ng Panginoon, go and preach the gospel to the end of the world. Sumusunod lang ako sa Panginoon. So, talaga nagdadalawang isip ko, kausapin ko ba sila? Baka hindi sila prepare, baka i-reject nila ako. So, thank God, salamat sa Panginoon dahil pinagbigyan niyo ako ng oras. Question lang. Wala naman sa pilitan to. Base dun sa narinig nyo kanina, o sa napag-usapan natin, nung hindi nyo pa naririnig yung napag-usapan natin, kung sakali lang, halimbawa lang, example lang, nawala kayo ngayon, hindi nyo pa naririnig yung napag-usapan natin, hindi nyo pa naririnig yung mabuting balita, tingin nyo saan kayo mapupunta? If ever, Sa impyerno. impyerno. Pero after nyo marinig yung good news ng Panginoon, tingin nyo saan kayo mapupunta? Sa langit. Sa langit. So at tingin nyo, eto, sarili nyo sagot to. Hindi ko pwede kasi ipilit to. Okay ba sa inyo tanggapin si Lord Jesus Christ as our one and only Savior, as our Lord and one only Savior? Ako, tanggap ko. Oo din. Ikaw din, Andrew. Ako, praise God. Alam nyo ba, nakasulat din sa Bible, every soul that is being saved or has been saved, the angels in heaven are rejoicing. Eto malupit. Etong nakikita nyo, walang halaga to. Yung nag-share ng balita sa inyo, walang halaga. Meaningless ito. Hindi naman meaningless, hindi ako valuable. But the word of God is the one that's valuable. Hindi itong vessel na to. Pinadaan ni Lord lang sa akin yung salita. Ang magliligtas sa inyo yung salita niya. Baga, shinare mo lang. Shiner ko lang. Kumbaga, hindi ako mahalaga, ang mahalaga si Lord. Kaya kung talagang i-keep nyo na si Lord Jesus Christ ang ating tagapagligtas at wala nang iba, ibig sabihin, pagka sinabi ng tao, hindi ka naman nagsimba eh. Hindi. Si Lord. Tingin nyo, kung si Lord, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, masarap bang kilalanin si Lord? Masarap. Masarap. So, okay lang ba encourage ko kayo na sa sarili nyong oras, try nyong hanapin, basahin yung Bible. Meron kayong Bible sa bahay? Sa ako, wala eh. Wala. Pero meron ka cellphone. Meron. Ikaw, Andrew? Meron. Actually, sa cellphone, meron ng Bible versions na andun lahat ng klase ng version. Pwedeng Tagalog, pwedeng English, i-download nyo lang. Mamaya share ko sa inyo kung ano yung version na yon. Pwede nyo i-download. Tapos, thank God, praise God, at tinatanggap nyo si Lord na ating tagapagligtas. And ako alam ko kasi pagka tinanggap nyo si Lord, yung Espiritu Santo, yun yung mamumuhay, maninirahan sa inyo. I-guide kayo ng Holy Spirit sa paglakad nyo papunta kay Lord. Ang kagandahan nito, halimbawa nagtatrabaho kayo, tapos in a way, itong trabaho ginagawa natin, Lord, para to sa'yo at yung blessing mo, maraming salamat. Kung ano man biyaya itong binibigay mo sa akin dito sa trabaho na to, maraming salamat nilagay mo ako rito. Baka mamaya, Lord, may iba ka pa paglalagyan sa akin. Praise God. Thank you, Father God. Lahat ng ginagawa ko na to para sa'yo. Kasi alam nyo, pagka hinahanap natin ang Panginoon, kung ano yung pangangailangan natin, bibigay niya. Nakasulat sa Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Everything that we need will be added unto us. Ibibigay ng Panginoon. So, dahil tinanggap niyo yung Panginoon, okay lang ba pag-pray ko din kayo? Pwede ba tayo saglit? Yan. So, si Mark, tapos si Andrew, yung anak ko si Benix, pag-pray ko lang kayo. Let's bow our heads, let's close our eyes. Heavenly Father, maraming salamat po sa time na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po sa buhay ni Mark at saka ni Andrew. Panginoon, gabayan mo po sila. Alam ko po na hinayaan mo, mangyari to, hindi aksidente, napadaan kami dito, naghahanap kami nakakausapin. Si Mark at si Andrew yung naging available. Thank you, Father God, for letting this happen. Na-experience namin ikaw. Sabi mo nga sa Matthew chapter 18 verse 20, if 2 or 3 gathers in your name's sake, there you are in the midst of us. Alam namin, Panginoon, nandito ka sa piling namin ngayon. Ikaw yung nagbibigay sa amin ng wisdom para maintindihan yung mabuting balita mo. Eh, napakasarap ng mabuting balita mo na ikaw na ang umako ng lahat dahil alam mo hindi namin kaya at wala kaming magagawa kundi ikaw lamang. Salamat po, Panginoon, sa pusong binigay mo kay Mark at kay Andrew na tanggapin ka na nag-isang naming tagapagligtas.
And patuloy mo po silang gabayan, patuloy mo pong iparana sa kanila ang presensya mo, Panginoon, at ma-encounter ka pa nila ng husto, at hanapan natin kanila, makahanap sila ng oras, kahit 1 minuto, 2 minuto, or 5 minutes, or 15 minuto sa buhay nila araw-araw, na subukang kilalanin ka pa ng mas malalim. And i-bless mo po sila, bigyan mo po sila ng mga kailangan nila, Panginoon, para makatulong sa pamilya at para na rin sa sarili. Patulungan pa sila maging maasensadong tao para makatulong din sa iba. Panginoon, kung ano man po ang mga gagawin namin sa araw na to, ikaw na po ang manguna, ikaw po ang mag-lead, at mamaya naman po pagpa-uwi na ang bawat isa, Panginoon, ikaw po yung gumabay sa amin, keep us safe, protektahan mo po ang bawat isa, at ligtas na makauwi sa kanya-kanya naming tahanan. Panginoon, maraming salamat po. At kami nananalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus, aming tagapagligtas, siya lamang, wala nang iba. Amen. Thank you, bro. Salamat. Na-bless ako sa usapan natin. Okay lang ba na po-post ko yung record natin? So, thank you. Kasi baka mamaya makarelate yung ibang tao